Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayan. Ito na nga, pag-usapan na po natin ang mga mainit na issues sa lipunan. Oy, kahapon may announcement ako na mamimigay tayo ng 500 pesos GCash sa mga manunood at mag-aabang ng mga tanong. 5 ho ang bibigyan natin ng 500 GCash. Nako po, susubukan natin susubukan natin. So abangan nyo po. Bandang dulo, siyempre bibiglayin ko na lang kayo ng tanong Bibiglayin ko kayo ng tanong Pero siyempre, bandang ending yan, clue. Tapos itatanong ko sa inyo, pag nakasagot kayo, unang 5 makakasagot, bibigyan ko ng 500 na GCash. So yun, palakpakan. So mga kababayan, abang-abang kayo. At ngayon, pag-usapan na natin ang mga mainit na issue. Alam nyo, ladies and gentlemen, mga badateros tila nakarma ho Ewan ko, nakarma ho ba itong si Remulla sa pagiging epal niya? Nadali siya nadali. Mukhang binoykot siya ng Senado. At naku po, at nilumpo. Nako, bakit naman gano'n nilumpo? Binanatan po siya ni Marcoleta Pero una nating tingnan yung pagka di umano daw ay binoykot. Yan po ang usap-usapan ngayon. Binoykot daw siya ng mga senador. Actually, sabi naman ng mga senador, hindi, may lakad lang kami. Hindi, may ano lang, nagkataon lang, meron lang kami lakad. Hindi, sige, may lakad na nga kayo. Hindi, yun ang kanilang sinasabi. Pero syempre, ayoko na lang magsalita. Pero tingnan natin kung talaga bagang binoykot siya. At ang malupit pa dito, mga kababayan, yung mga patotsada, mga banat ni Marcoleta. Naku, baka talaga Marcoleta, palakpakan si Marcoleta. Pero ang swerte mo Remulla, wala si Marcoleta doon. Kung hindi, nabendalo ka. Di ba? Sigurado yun, nabendalo ka. Kasi gusto niya yung bendaloka Di ba? Ewan ko ba kung anong meron dyan sa bendaloka na yan Pero sigurado kung nandyan si Marcoleta, nako po, lalo ang nangyari Yung yabang mo, siguradong mawawala yan. Kasi itong si Remulla, kung makasagot, akala mo nasa kanto Yung yabang baga, para bagang presidente, dinaig mo pa yung yabang ng presidente. Sa bagay, wala nga naman yung presidente natin, mahinang nila lang. So, talagang dadaigin mo yung yabang niyan. Hindi, kasi alam mo, diyan mo makikita pagkang leader, matikas, yung mga nasa baba niyan, ma-humble. Medyo, alam mo yon, pag matikas yung nasa pinuno. Nakakita ka ng mga gangster movie na yung leader nila ay matikas, tapos yung mga tao nila mas mayabang pa dun sa pinuno. Hindi, di ba? Kasi nga, matikas. Pero, ngunit dapat subalit. Pag ang isang pinuno ay walang kwenta, mahinang nila lang, asahan mo lahat ng mga nasa paligid niya napakayabang. Kasi nga, doon bumabawi ng lakas ang gobyerno, ika nga. Doon bumabawi ang lakas ng organisasyon. Yung leader, mahinang nila lang, so doon na lang sa mga tauhan niya, mga mayayabang. Parang gano'n na nangyayari dito kay Remulla di ba? Saksakan ng yabang. Si Romualdez, saksakan din ng yabang. Ay, sus, Ginoo. Alam mo talaga napakahina ng nilalang nito ni Marcos. So ito, pakinggan natin itong usapan nitong mga idol natin dito sa Net25. Pasok. Ito. Kaya nang itong mga cruise ship ay may kakayahan yung ating mga port para mag-dock sila. Marami kayo sa Boracay. Ganon? Yan ang hindi pa yan. Forward pa natin. Mula sa ibang bansa. Kanya, di ba? Dito media, akala binoykot si Ombudsman ng mga senador. Yung pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun ang sitwasyon. Dapat talaga, marami naman. Kaya lang. Yan, mag-isa lang, Oo nga. Di ba nyo nakita nung yung DOE? Kami dalawa lang. May dumating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung DOJ. Ganun din. Bali, marami yun mula nung Lunes Lunes, Martes, Miyerkules hanggang Huwebes. Parang 2 nga lang po kayo ng chairman Sherwin kanina pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga.
Sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano bang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang kasi kinakailangan tanungin mo sila bakit ganito yung budget ninyo, bakit ito, ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na Ombudsman. Well, Yan mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Naka po, yari kayo. Ina-expect nga nila, nandun kayo kasi nung mga nakaraan Ang ini-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayaw, sana. Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado may dala-dalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat Opo. na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala yung kaso. Ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun tatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due diligence man lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? O yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Ang problema san may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon na pending. Ako ang sinisisi. Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata ng kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Ang problema, yung ginamit na ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Samantalang si Senador Joel ay Sibak. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi, 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Ano ba? Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. 2016 pa yun. Yes. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Carpio Morales. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. O kaya, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin meron siya sinasabi. Ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismiss na pala. Tsaka makikita mo. CCMS. Ayan, di ba? Yes po. Naka-computerize pala naman na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence parang case category management system. Nako, yan ang sinasabi natin Meron naman doon, kulang lang sa research. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat ng kaso. Nasa system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Kung hindi yung recording. So, ang tanong mo, na-record ba?
Okay. Record na record. Nasa Mali naman kayo dyan, Senator Marcoleta. Para sa administrasyon na ito, lalong-lalo na sa administrasyon ni Remulla, kailangan epal ka everyday of your life. Kailangan araw-araw mag-appear ka sa media. Yan ang basihan kung meron kang ginagawa o hindi. Mali kayo dyan, Senator Marcoleta. I beg to disagree. Sa administrasyon na ito, pag hindi ka epal, wala kang premyo. Wala kang acknowledgement. Kailangan talaga magbida-bida ka. Katulad ni Claire Castro o katulad nito ni Remulla. Kailangan may ganun. Pag wala kang bilang. Ganun yun eh. CMS eh. Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko, sabi niya ko, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung daldal ng daldal yun eh. Sinundan mo ng bago ngayon. Daldal din ng daldal. Patay tayo dyan. Dapat ipagbawal sa batas yan yung daldal ng daldal, no? Paano kaya gagawin yun, ano? Gusto rin mong magpa-media. Akala nila yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Sayang! Sayang! Dapat nandun kayo para nagtalo kayo. Hindi kasi totoo naman eh. Di ba? Totoo naman. Hindi dapat ganun. Yung bida-bida ka. Hindi dapat yung porket hindi mo nakita, sinikreto sa'yo. Tanginang niyan, pati Malacanang ngayon, nagdududa daw. Hayop yan, oo. Hayop talaga. Papakita ko sa inyo maya-maya. Unya-unya, easy. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media eh. Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media at hindi rin po namin alam eh. Na na-dismiss pala yung kaso. Yun talaga. Bakit requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga. Tangina ninyong media. Requirement ba yun na ipaalam sa inyo? Pambira kayo. Kung hindi nyo alam, kasalanan nyo yan. Alamin ninyo, di ba? Kasi ang problema sa inyo, gusto nyo spoon feed lahat eh. Di ba? At saka una-una, sabi nga, mga baka-batang media pa yung mga nandyan. Kasi tayo, nalaman natin yan eh. Ina-announce natin yan dito. Di ba? Ilang beses na in-announce din ni Villanueva yan. Hindi ko maintindihan, di alam nung iba. Tuloy. Yun nga ang pangyari. Sana ko nakalagay yun. Kailangan po ba ilathala, obligado bang ilathala yun sa mga pahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Ganun hindi naman nata requirements yun, ano? Hindi requirement yun. Well, Nelson, alam ko marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman eh. Hindi, kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Nababahala po ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na din. Nauna yung mga Diskaya, ayaw na rin. Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? Pwede tawagin niyo yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi rin, ba't ako tinatanong? Ito, ipapakita ko lang po sa inyo yung announcement ng Malacanang o yung sinabi ng Malacanang. Alam mo, dito talaga, natatawa talaga ako. Nababahala po ang palasyo. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Naalala niyo yung pato? Yung pato na dinala sa sabungan. Merong isang sabungero, dinala yung pato doon sa sabungan. Tapos yung may-ari, sabi, hindi, mananalo ito, ilalaban ko ito sa mga Texas. Sabi ganun, nilaro. Ang ginawa niya,
alam niyang matatalo, di ba? Pumusta siya sa kalaban. Kaya lang, may mga tanga. Pumusta dun sa pato. So, may katangahan na nga yung dalhin mo yung pato dun. May pumusta pa sa pato. Pato, alam mo yung parang ganon-ganon. Pato ba yun? O basta, di ba? Ganon katanga. Alam mo na nga ang tanga, pumusta ka pa. Parang ganon na Malacanang. Tanga na nga, yung sinasabing sinikreto. Bakit? Kasi di nag-research, meron naman pala sa record. Naka-record naman pala, hindi lang nag-research. Tapos sasabihin mo pa ngayon, nako, sinikreto, bakit sinikreto yan? Yun na talaga masasabi mong isang halimbawa na tanga na, pumusta ka pa doon sa tanga. Ito, pakinggan natin pakinggan. Ano rin? Sa umano'y secret decision ng Ombudsman kaugnay sa kasong malversation of public funds laban kay Senator Joel Villanueva. Sa inilabas na dokumento ni Villanueva, ibinasura ni dating Ombudsman Samuel Martires ang kasong ito noon pang 2019. Bagay na ikinagulat ni Ombudsman Boy Remulla. Live ba lang ganun? Mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano nga ba ang reaksyon ng palasyo ukol dito sa tinatawag na secret decision daw ni dating Ombudsman Martires? Alam mo siya, kung totoo nga na secret decision yung inilabas ng Ombudsman patungkol sa malversation case laban kay Senador Joel Villanueva, ang sabi ng Malacanang dyan, nakakabahala. Hindi daw kasi dapat pinagdududahan ang ating judicial system. Pero pag nakakakita ng mga ganitong rason para magduda, abay ibang usapan na yan. Pero ang tanong dyan, siya, kung maituturing pa bang valid itong desisyon ng Ombudsman kung talagang secret decision nga itong ginawa nila kay Senator Joel Villanueva. At ang isa pang tanong ay kung meron bang liability si dating Ombudsman Samuel Martires kung totoo ngang inilihim itong paglalabas ng desisyon na ito. Ito yung mga bagay na hindi pa mabigyan ng komento ng Malacanang dahil kailangan pa daw malaman isa-isa at himayin yung mga detalye na bumabalot sa kasong ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Remulla imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali. Ang lupit talaga, no? Ang lupit mo talaga, Claire Castro. Ikaw na ang pinaka... Dugtungan nyo na lang yun sa dulo. Ikaw na ang pinaka... Hindi, kasi... Hindi ko talaga mag-gets Hindi ko talaga mag-gets kung bakit gano'n ang analyzation ng mga tao na porket hindi lang nila nakita, isinikreto na. Diba? Kasalanan mo yan Di mo hinahanap Ayan naman po ay na-record. Nailagay, sabi nga ni Marcoleta, hindi importante ang hindi ganun kahalaga ang i-publicize through media. Ang mas importante is yung ma-record. Yun Kaya nga 'di ba meron yung sinasabi diyan na yung ano bang pangalan nun, yung kailangan ay mai-record at naandun yun. Hindi ko alam ba't ganito ang mga siguro ako halatang-halata na Tingnan ninyo Tina-target na ombudsman etong si Martires. Double whammy ka nga. At the same time, maingay ito dahil si Villanueva ito. So isang senador. At the same time, ito pa yung issue ng quote-unquote corruption. Na alam mo naman, trending ngayon yung issue ng corruption. So ibig sabihin, talagang ito'y pag-uusapan. Alam nila na pag-uusapan to. At dahil dyan, malilihis si Martin Romualdez. Gago! Yung investigasyon na nagaganap, di umano sa korupsyon na ginawa ng House of Representatives. Diba? Malilihis ngayon. Iisipin nila, mas pag-uusapan to kasi, Kaya tuloy, pansinin mo
halatang may kumukumpas eh. Bakit? Bakit pati ang Malacanang nagre-react dito? Ombudsman is an independent independent agency po yan ng gobyerno. Kaya nga hindi, once na-appoint na yung ombudsman, hindi na pwedeng tanggalin yan ng presidente. Yan po ay impeachable, di ba? Kailangan impeach na lang yan para matanggal yan. Bakit ginawang ganun? To be an independent body. And yet, ngayon, para bagang isang kumpas. Kung ano yung sinabi, parang nangyari, may kwento na mula sa Malacanang, kinumpasan ito si Remulla, at tapos sinigundahan ng Malacanang. Di ba? Bakit? Para pag-usapan. Oh. At kung gusto ninyong malaman na ito ay may script na sinusunod, laging kasangkot dyan ang mainstream media. Without the mainstream media, hindi ito puputok. So, ang mainstream media, kung i-google nyo ngayon, talagang mula, mula umaga, tanghali, di ba? Hapon, prime time news sa gabi, hanggang madaling araw, yan ang topic. Para pukpukin talaga sa taong bayan na ito ang issue ha, wag kay Martin. Gago! Style ninyo bulok ha. Style ninyo bulok. Sa totoo lang ha, style ninyo bulok. Pero bahala kayo. Hindi naman tanga ang taong bayan kasi kung sa tingin niyo tatanga-tanga ang taong bayan, maniwala kayo sa akin, hindi tanga ang taong bayan. Oh. Ang logic kasi dyan, siya importante na maipagbigay alam yung mga inilalabas sa desisyon ng korte nang sa gayon ay makagawa rin naman ng mga legal remedies yung kabilang kampo. Halimbawa ay ang pagsasampa ng motion for reconsideration. Pero maliban dyan, nagbigay din ng pahayag ang Malacanang tungkol naman doon sa inilabas ng desisyon na Sandigan Bayan sa pagbabasura naman ng kaso laban kay Juan Ponce Enrile at mga kasamahan nito patungkol pa rin doon sa misuse of pork barrel funds. Ang sabi dyan ng Malacanang, inirerespeto nila kung ano man ang inilabas ng desisyon ng korte, pero dito nila binigyang diin na hindi naman iniimpluwensyahan ng palasyo ang anumang desisyon ng korte dahil yan ay separate branch of the government. Alam naman kasi natin lahat na nananatili pa rin bilang Chief Presidential Legal Counsel si Secretary Juan Ponce Enrile habang gumugulong ang mga usaping ito. Maidagdag ko na rin siya, bukas nakatakda naman na magkaroon din ng meeting ang mga cabinet secretaries para mapag-usapan yung tungkol sa posibleng paglalabas sa publiko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, lalo't yung ibang mga lehislador ay nagpakita na ng kanilang mga assets sa publiko. Pero hindi makakasama sa pulong na yan si Pangulong Bongbong Marcos na nakatakda naman lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia para dumalo sa 47th ASEAN Summit. Siya? Maricel, para sa mga dismissal case katulad nung kay Senator Joel Villanueva noon at na sinasabi ngayon na naging parang secret decision, ano ba talaga ang pamantayan doon? Pagka ba naglabas ng desisyon, dapat inilalathala ba ito sa media? Bakit wala halos nang nakaalam? Alam mo, siya, nananatiling pala isipan sa atin yan kung bakit walang nakaalam. Kasi may mga media members din naman na nakatutok dyan sa ombudsman. So usually, nalalaan talaga ng mga nakatutok dyan. Patungkol sa partikular na issue. Yan ang magandang tanong, ha? Yan ang magandang tanong. Okay. Ngayon, pasasagutin po natin, wait lang. Pasasagutin po natin mismo yung gumawa niyan. Kasi para mas maunawaan pa natin Joining us now, former Ombudsman Samuel Martires. Former Ombudsman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon, Karina, and to your listeners, good afternoon. All right, lots to talk about today. First of all, I'm reading your statement, which you sent to us yesterday. You said that the Senator Joel Villanueva, filed a timely motion for reconsideration, which in 2019 you granted and reversed the decision during the Carpio Morales era. Let's zero in on that first. How would you define the timeliness of the MR filed? What is your definition of it being timely, former Ombudsman? Well, a motion for reconsideration is considered timely filed
it would expand within the 15-day period that is provided for by the rules of the Office of the Ombudsman. So any motion for reconsideration that is filed out of time is considered as is denied by the Office of the Ombudsman. When did the senator file his MR in 2016? You know, this is a 2019 decision that I made. This is a 2016 case. I don't remember anymore. Tingnan ninyo, pati yung media na nagtatanong, hindi man lang nag-research. 2016 case, pero 2019 ang decision. Ang tinatanong niya yung 2016 daw na decision ng media. Dito pala malalaman mo na hindi ko sinasabing tanga yung media, pero hindi ko kasi perfecto din eh. Ito na nga, simple-simple. Trending na nga yung news, hindi niya pa ni-research. Di ba? Tuloy. The details of the case. All I remember is that I approved or I granted a motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva and some other persons, other respondents in the case. That is all that I remember. On the details of the dates, I don't remember, except that I remember that the decision granting the MR was sometime in 2019, July of 2019, I think. But if you cannot remember the details, why then did you say that he filed a timely motion for MR? Because we are not that crazy, we are not stupid to be granting an MR that is filed out of time. Sabi kasi nung media, bakit di mo na matandaan? Importante yan eh. Paano kayo nakakasigurado na yung motion nyo ay pinadala ng tamang panahon? Alam mo, ewan ko. Ito lang masasagot ko Ako simpleng mamamayan lang na may mga kaso. Kaya alam ko yan. Hindi ka pwedeng lumagpas doon sa expiry na binigay ng korte. At kung yung korte na dumidinig ng kaso mo, nagkamali rin, particular, na para bagang sinabi niya, in 15 days kailangan ka mag-reply. Nakapag-reply naman ako in 14th day. Tapos sasabihin sa iyo ng korte, sorry, expired na, hindi ka na pwede mag-reply. Alam mo mangyayari? Ako, tatakbo ko doon sa mas mataas na korte at irereklamo ko yung korteng nasa baba. Sandali, 14th day ito yung receive day ko, may tatak. 40th, tapos makikita doon, 40th day. I-reverse ngayon nung upper court, yung nasa taas pa niya. Halimbawa, kung nasa RTC, nasa CA. Kung magkamali naman na CA, may Supreme Court. So, hindi pwede kasi mayayari yung nasa baba. Meron silang mas boss sa taas. So, yung sinasabi ngayon ni Martires, na tinatanong kasi ni Isa, paano ka nakakasigurado na in 15 days hindi mo nga matandaan? Kasi maaaring hindi niya matandaan kasi dala na ng edad nitong ombudsman na ito. Di ba? Matanda naman na ho ito. Kitang-kita naman natin. Puting-puti na buhok. Matanda ho ito. Siyempre hindi niya matatanda ng lahat ng details na dinesisyonan ng ombudsman. Di ba? So hindi na siya Pero sabi niya nga, hindi naman kami tanga. We're not stupid na hindi sumunod sa pamantayan. Kasi remember, wag po nating kakalimutan Wag po nating kakalimutan. Ang ombudsman ay hindi yan judge. Ano po yan? Sila lang yung magpo-prosecute. Titingnan nila kung may probable cause isasampa sa sandigang bayan. After nun, may Supreme Court pa. So kung magkamali-mali yan, yari sila dun sa Supreme Court. Kaya kailangan sigurado. At syempre pag sinampa sa kanila tapos pasuna pala yung period na para mag-apply si Villanueva ng motion. Uy, mga kababayan, mayayari sila pagsalang nila. Mate-technical sila. Kaya tama yung sinasabi ni ombudsman dito.
Martires, sinasabi niya, hindi kami tanga. Kung yung iba, tanga, yung na-ombudsman, hindi, walang ganun, wala. Ako na, dagdag ko na lang yun. Pero yun ang sinasabi niya. The staff itself, the investigators itself, will recommend 4 days before the denial of the MR if the MR is filed out of time. We have time frames to follow. In much the same way that under the rules of court, motions before the courts have timelines also. You have to file this within a certain period. So I am very sure that this was the motion for reconsideration was timely filed by Senator Villanueva. All right. But I'm sorry to be saying bad words, you know. No, it's all right. But that's not the only issue here, former ombudsman. Ito na. Even the current ombudsman is saying, in so many words, there's some sort of veil of secrecy here when you handed down that decision. Ate, i-push mo lang ng i-push yung mga katanungan dyan. Ha? Tingnan natin kung masasagot ba ni ombudsman. 2019, was it a secret decision as they're calling it to be, former ombudsman? I'd like to throw back this question to the one who was talking a while ago. The voiceover, I don't know who was being interviewed. That was Paulo Tamase of the UP College of Law. Go ahead. The Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court. Not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court nor the Court of Appeals nor the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice are that duty to be always, announcing the decisions you have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong decision na ito ay pinirmahan ko ngayong araw na ito, itong decision na ito ay final ko labang kay Juan de la Cruz, itong decision na ito labang kay Juana de la Cruz ay dismiss namin. Yung mga ganon, wala na kami gagawin. Pero a former ombudsman... I mean that we are not transparent. Pero former ombudsman, one can also argue... Kasi yung media gusto yun. Wala sila kasing content. Kailangan announce ng announce, ala Rimulya style. Announce ng announce, pamidya-midya. Pag hindi ka kasi nagpapamidya, wala sila makukontent. O, di ba? Kaya gusto nila yun. Sabi nga niya, kung hindi isipin mo, tama yung punto ni ombudsman dito, Martires Pantakin mo. Lahat ng decision, hindi lang po iisa yan Everyday, mag-a-announce siya na mag-a-announce. O, ito decision, ito ganito. O, ganito kasi yan. Everyday, magpapa-press briefing siya. Katulad ng ginagawa ni Rimulya. Sa tingin ninyo, may madidesisyonan ang korte? Sa dami ng kaso ng lahat, nationwide po ito Hindi po ito kaso lang ng mga senador. Hindi, lahat po ito. Sa dami ng kaso. Eto. Yun yung local court. Okay? Yung local lang. Hindi na nga magkaundagaga Kaya nga pinalitan na yung definition ng probable cause dati kasi probable cause lang. Ngayon, alam ko ang Supreme Court na hindi lang probable cause. Kailangan merong possibility of conviction. Probability of conviction, something like that. Kasi nga, para mabawasan yung mga political, sa tingin ko yun ang purpose nun mabawasan yung mga political na pagdedemanda na mapunta sa korte. Kasi ngayon, alam naman natin, ganyan na ginagawa nila. Di ba? May mga vlogger nga, mga Duterte supporter na vlogger, kinakasuhan kaliwat kanan kahit walang kakwenta-kwenta. Halimbawa na yung mga kaso ko, walang kakwenta-kwenta. Para lang makaistorbo. Ngayon,
Hindi pa pwedeng sabihin basta-basta ng prosecutor, o ito, kasi dati probable cause lang. Ibig sabihin ng probable cause, ito, mukhang papasa to, parang ganun. Sa Tagalog yan, tinatagalog na natin. Pero ngayon hindi na. Kailangan may probability of conviction na. So ibig sabihin nun, ito, mukhang makukonbikto. Yan, ipasa na natin sa korte. Ginawa yon para mabawasan ang hinahandle ng korte. Sa baba pala, matsugi na yung mga walang kwenta yung para lang makademanda. Sa dami ng kaso. Marami yan yung RTC, marami yan, iba't ibang lugar. Ito, imagine niyo na lang. Ombudsman, iisa lang yan. At ang hinahandle niyan, lahat ng mga korap, lahat ng mga kaso against public official nationwide. So kung araw-araw kang magpapamedya, araw-araw ka, ginagawa ni Remulla, wala ka na magagawa. Wala ka na matatrabaho. Hindi politiko to si Martires Hindi mo siya politikong katulad nito ni Remulla na gustong tumaas ang awareness kahit bagsak. Di ba? Nagtatrabaho lang ito. Kaya nga sa kanya, simple lang. Ano bang nasa batas? To make sure na after you decide for something, dadalhin mo ngayon sa record. Doon sa sinasabing, nakalimutan ko na uli, ano bang pangalan nun? Basta yung tomate. Meron tinatawag dyan yung, ayan. Basta yun basta, okay. Yan na lang yung tanong ko. Sa tatlong sasagot kung ano yung record, kung ano yung binanggit ni Marcoleta kanina, na paulit-ulit, doon dapat inire-record ang desisyon ng ombudsman. Hindi pwedeng initials lang kailangan buo. Okay? Kailangan buo. Simulan muna natin sa tatlong 500 GCash. So, sino yung unang tatlo makakasagot? Malalaman natin yan. Ilagay nyo na yung pangalan dyan. Tapos, meron kayong GCash. Kukontakin ko kayo, i-message ko kayo. Para pag kayo yung nanalo, i-message ko kayo. Huwag nyo muna ilagay yung number niya. Pag nanalo kayo, lalagay ko, ikaw panalo ka, anong GCash number mo? Gaganunin ko kayo. Okay? Tatlo. Ano yung tanong? Ano yung pangalan nung pinagre-recordan ng ombudsman ng kaso? Okay? Kasi importante yun Hindi ho importante magpa-press con. Ang importante ay ma-record doon. Tuloy. That by doing so, by announcing, then you will be performing your very mandate. Katulad nga nung sinabi ni UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, nag-ugat po ang ombudsman sa tanod ng bayan. So for you to be able to announce it and inform the public, wouldn't that be tantamount to protecting the interests of the public? And that extra effort to be transparent. Go ahead. With all due respect to that professor, I think kulang ang bata niya sa functions ng ombudsman. Okay? The ombudsman, kasi nagmamagaling yun, parang gadon. Ako na lang nagsabi. And of course, is mandated to be transparent. No doubt about it. Any government office under the Constitution is mandated to be transparent. Kung nagbasa-basa si Professor Fader, it is not the function of the ombudsman to be conducting every day a press conference announcing that this is what I did, announcing to the people that I signed the order dismissing from the service Senator Juan de la Cruz. It is not the duty of the ombudsman to be announcing. Probably my predecessor was doing it. Probably my successor now is doing it. But I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not yet determined by the court. Because the function of the ombudsman is just to determine probable cause for purposes of filing an information in court. Alam nyo, dito kasi nagkakatalo yan yung salitang transparency. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mali yung sinabi ng profesor, kung sino mang profesor yon,
na ang mandato daw ng ombudsman is to transparent. The question is, what do you mean by transparent? Okay? It is now the duty of the ombudsman to prove to the court that there is proof beyond reasonable doubt. If the court is not convinced that there is proof beyond reasonable doubt, the accused is acquitted. So kung magpapuputak ako ngayon, kung magpe-press ko na ako na nag-file ako ng case labang kay Juan de la Cruz, wait lang. and later on Juan de la Cruz is acquitted by the court, hindi ko ba sinira ang dignidad ni Juan de la Cruz? Did I not destroy the reputation of Juan de la Cruz? Did I not destroy the family of Juan de la Cruz, especially if the case is about violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Ito yung sinasabi. Nirerespeto ko yung dignidad ng isang tao. Ito kasi yung sinasabi natin, sablay ni Remulla palagi. Lalong-lalo naging DOJ secretary siya. Bakit? Tandaan ninyo they're not judge. Hindi sila ang nagko-convict. Hindi trabaho ng DOJ ang mag-convict. Sila po ay nagde-determine lamang kung ang isang kaso dati ay may probable cause. Okay? Ano ibig sabihin nun? Ito, malamang sa malamang ay posible. Yun yung trabaho nila. Ang problema nun kay Remulla, na dala-dala na naman niya hanggang ngayon sa ombudsman, ay simple lang. Mahilig siyang pumutak ang bunganga at husgahan na kaagad. Di ba ilang beses niyang hinusgahan si Tebes, si Bantag, si Pastor Quiboloy, at maging si Duterte. Hinusgahan kaagad na hindi naman niya papel yun. Hindi niya trabaho yun. Ang trabaho lang niya ay sana ay sabihin ng mga tao niya, mga piskal na nasa ilalim ng DOJ, na may probable cause ito. And it is decent na dapat hindi ka agad nagsasalita ng tapos. Kasi nga tama yung sinabi ni Ombudsman Martires dito. Paano, pumipiyok-piyok pa, binata si Banatbay. Paano kung sinabi mong, eto may probable cause, pero eventually sinabi ng korte, hindi siya guilty. Therefore, hindi siya na-convict. Therefore, that person is not guilty. Remember, in our court, di ba? Pag hindi ka nahatulan ng conviction o everyone is presumed guilty, presumed not guilty pala, pag hindi pa napapatunayan sa korte. So sinira mo na yung reputasyon ng tao na napakahirap buuin. At once pag nasira na ang reputasyon, sira na. Ngayon nga eto tingnan ninyo. Ngayon nga na dinismiss na yung kaso ni Villanueva at ng iba pang mga senador na sinira na ang reputasyon sa ngalan ng politika dahil lang namumulitika yung iba, sira na ang kanilang reputasyon. Pero ang korte ano sinabi sa kanila? They're not guilty o hindi sila na-convict. Iyan yung sinasabi ni Martires na sandali, hindi namin papel ang humusga. Ang papel namin, kunin yung mga ebidensya, kung may makita kaming probable cause, isampa sa Sandigang Bayan. Ganon ang papel ng ombudsman. Nagkakamali po kasi ng unawa yung iba na ombudsman korte. Ngayon, umaasal korte na naman si Remulla. Pinoprotektahan ko yung dignidad ng isang tao dahil karapatan niya yun Let the court now announce that he was convicted. Let us to announce that Juan de la Cruz was convicted by the court. I don't want to glorify myself at the expense of people who are convicted by the court, or at the expense of people who have cases before the office of the ombudsman. If that is their hang-up, let it be. That is not my hang-up. That is not the values that was inculcated to me by my parents. That is not the values that was given to me by the Benedictine when I studied my law. Hindi ho yun ang kinuro sa amin Ang kinuro sa amin at yan na sa utak ko, irespeto mo ang dignidad ng iyong kapwa. Huwag kang maninira ng iyong kapwa para lang sumikat ka. Diba?
Former Kaya ombudsman. nga tanong ko ngayon, Yeah. pati yung professor, alam ba niya lahat ng kaso na dinidesisyon ng Supreme Court? Hindi. Yan, kung hindi niya alam, sasabihin niya secret decision yun. So now let me ask also, why of all cases, this is the only case that fell into the table of the Ombudsman Remulla. Bakit ito lang kaso ni Joel Villanueva? Ayun. Ayan na matinding tanong dyan. Tama siya dito eh. Bakit yan lang ang focus? Ang dami-daming kasong hindi naman in-announce sa media. Ang dami hindi in-announce sa media. Pero nasa record. Bakit kay Villanueva lang? One, gusto malihis ang issue kay Martin Romualdez. Pangalawa, para siraan si Villanueva. Para talaga durugin si Villanueva at ang focus ay na kay Villanueva at hindi kay Martin Romualdez. 3, para mailigtas ang tunay na mastermind ng korupsyon. So palalaki nila itong issue na ito sa pamamagitan ng mga bayarang media. Yang dami namang kaso sa ombudsman na dinisisyon na namin. Bakit bukod tangi kaso ni Joel Villanueva? Dahil magsabi kay ombudsman din Remulla na yan si Villanueva, dinismiss yan noon araw ni Ombudsman Carpio Morales. Bakit ko bibigyan ng kopya si Carpio Morales ng decision ko, hindi naman parte in interest si Carpio Morales? And why should also the Office of the Ombudsman at that time in 2019 give Remulla a copy of that decision when Remulla is not a party to the case? Alam mo, alinaw nito putang ina, tanga na lang, hindi makaunawa nito, tanga na lang. Bakit mo ibibigyan yung una, hindi naman na siya ombudsman. Pangalawa, hindi naman ombudsman si Remulla pa at that time na nag-decide siya. Sino ang bibigyan niya ng kopya? Yung mga respondent, yung mga tao na kasama dun sa kaso. Yung inaakusahan, yung respondent at saka yung, siyempre, yung korte. Bakit ba kasi? Remulla, grabe interest mo dito. Anong meron? Ligtas mo si Martin? Ligtas mo ba? Ganun bang ginagawa mo dyan? Okay, former ombudsman. Yes. Yeah, if I may, let me go through my questions as well. Here's the thing, you spoke of protection a while ago. Sabi niyo po, pinoprotektahan niyo din yung dignidad nung tao. And this is what people have been saying about your stint as ombudsman when you were still sitting there in that office. They were saying that you were in fact protecting these personalities and you were not there to protect the public's interest. What is your reaction to that? How do you defend yourself from that criticism? No. Go ahead. Don't get me wrong. One of the powers or of the mandate given to the ombudsman is to be the protector of the people. The word people is used in unqualified terms, meaning to say you should protect the rights of the complainant and the rights of the respondent. Kaya hindi ako nagsasalita, it's not because pinoprotektahan ko itong mga taong ito. Pero siya, pinoprotektahan ko sa kaso, no. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi, okay, sabi ko na nga kanina, sinabi ko na nag-file kami ng kaso o we found this particular person guilty of violating guilty of malversation, sabihin na lang natin. Papatak sa utak ng mga tao na itong taong ito ay nag-malverse ng pera. Paano kung pagdating sa court sa Sandigan Bay, inakwit itong taong ito? Diba ako ang gumawa ng kinasira ng taong ito? Kasi sabi ko nga, magkaibang degree of proof. Ang sa amin is only probable cause for purposes of filing a complaint or information in court. Once the complaint or once the case reaches the court, a different degree of proof, a higher degree of proof is required, which is proof beyond reasonable doubt. So,
pag inakwit ng court, siniraan ko na. Nagsasalita na ko na hindi, guilty yan eh. Yung waldas ng pera yan eh. Ikinakwit ng court. Itong manim na sa yung utak ng taong bayan na nagwaldas ka ng Ba't wala? pera to. Ayun. Hindi ba siniraan ko yung taong yon? I am not saying I am protecting the guilty. No. Mali yun. That is taken out of context. How would you... It's supposed to be the protector of the people. Exactly. Okay. So when you talk about, inadvertently, that it will taint the reputation of the accused, but wouldn't being transparent to the people about the whole process from beginning to end, wouldn't that also protect the rights of the people? How do you then strike a balance between the two? That this is you're being transparent enough so that the people know of the decision. Ito nga na-dismiss naman. Go back to the basic. Let's go back to the basic. Basic. Let's first define transparency. Ayan. What does transparency mean? Ayan. Diba? Anong ibig sabihin ng transparency? Kailangan ba lahat ng detalye ng kaso araw-araw i-announce namin? Yan. Kailangan ba tawag doon? Pag mayroon kaming desisyon, i-announce ng ombudsman? Kailangan ba tuwing mananalo ang ombudsman ng kaso sa husgado, i-announce ng ombudsman? Is that transparency? Is that the definition of transparency? Transparency means to say that my acts are all transparent, my acts are all open to the public. So kung may magtatanong sa amin, yan. Linawin kasi natin yung transparency, mga kababayan. Sinasabing paulit-ulit ng mga putang inang tangampingklawan at mga tanso at mga bayarang media na hindi daw transparent si Ombudsman Martires. Ano ba kasi ibig sabihin ng transparent? When you say transparent ba, requirement na kailangan i-announce mo sa media? Hindi. Transparency only means that you have the access to know the decision, which is in the record. Isang click mo lang, makikita mo na. Yun ang transparent. Nasa record. Kaya nga, nalaman ni Remulla eventually, ay, mali. It's a prank. Mali ako. Meron palang desisyon. At kinlik din ng mga media, chinek din nila. Ay, meron nga pala. Tanga lang kami, hindi namin na-research. That's what you call transparent. Ang sinasabi kasi nung iba, epalism. Ano yung epalism? Epal. Kailangan ba requirement maging epal? Maging bida-bida? Maging mahilig sa PR? Lahat ng i-decision kailangan i-PR? Hindi. Walang ganun. Diyan pala nagkakatalo na sa katangahan. Tulad ng kaso ni Joel Villanueva, maraming nag-record nyo ng kopya ng decision. Binibigyan namin. That is transparency. Wala kami tinago. Yun. Kaya kung sinasabing secret decision, nakakatawa. Wala kami secret decision kasi hindi ko lang makuha kung sino yung mga tao. But I know that we had been receiving letters before requesting for a copy of the decision dismissing the case of Senator Joel Villanueva. In fact, that copy of the decision was furnished the Senate President Vicente Soto III. Pinadala namin siya ng kopya ng desisyon. Yan ang sinasabing transparent. Ang gusto kasi ni Remulla o yung sino mang mga ewan ko dyan, gusto nila kailangan magpamedya ka. Gago! Hindi naman kandidato ito, hindi wala namang pangarap sa buhay ito na maging politiko na katulad mo, Remulla. You can check the files of the Senate. Yeah, and we checked it. Yeah. Sorry, former Ombudsman, we're running out of time. And we Ayan and we check it. Oh, ayun pala naman
You check it, nandun naman pala. Sasabihin nyo sinikret. Putang ina, shit. Nakakarindi. Yan ang problema eh. Ay, marunong pala kayo mag-research. Tapos sasabihin nyo, hindi transparent. Hindi secret. Secret pala. Yan. You do need to ask you a few more questions. There's also this criticism that your decision wasn't really a decision, given that, and I know you've answered this already, this is the criticism of some, that it wasn't published, you weren't transparent with the decision, making it a secret decision, and therefore it's just a memo, an internal memo that can be reversed by the current ombudsman. Your thoughts on that? Again, I go back to my previous question. That the Supreme Court always announce its decisions. Are all the decisions of the Supreme Court published? There are unpublished decisions. Those that are published at the ISCRA or the Philippine reports are decisions that had already been selected to be published. So you mean to say those unpublished decisions are secret decisions? You know that for a fact that there is such a thing in the Supreme Court as a military resolution. You mean to say that military resolution also is a secret military resolution? No. These all form parts of the records of the case. Wala ho. Yung alam ko ho yung nakikriticize ho sa akin. Dilawan, Inklawan, kasi lahat ng bagay na nangyayari nga, nilalagyan ng political color. Yan! Wala naman akong kulay politika. Ayun! I admire so much Noynoy Aquino. Nako! I admire Gloria Macapagal-Arroyo. Nako! Hindi ko alam eh. Kung bakit itong mga critics ko walang pigil eh. Kanino ba sila? Are my critics working for the complainant? Bayad ba sila na? I mean, I'm sorry to say these things. Bayad, bayad yan. Bayad ba sila? Oo, wag ka magalala, bayad talaga yung mga yan. Alam ko yun yung mga yan eh. Kahit ang diaryo, wala nang ginawang sulat, kundi kontra sa akin. Well, former ombudsman, or maybe they're critical of you because of the decisions you've made. I mean, take for example, the decision to prevent access to SAL-Ns of public officials. Now, under the Remulla regime, he lifted that. I mean, that's one. That's one thing that they're critical of. Go ahead. I did not prevent access to SAL-N of all government official. I go back again. Yan po kasi yung paulit-ulit na propaganda ng mga ulul. Hindi ko kilala to si ombudsman ha. Pero kasi, alam mo yung mga diversionary tactic dinidiscuss natin dito eh. Yan yung sinasabi na kesyo daw pinagbawalan niya. Hindi niya pinagbabawalan kunin ng SAL-N. Ano ba ang ginawa niya? Pakinggi. To what I said to that UP professor, hindi siya nagbasa. Hindi na naman nagbasa. Ano ba yan? Tanga ba yan? Ba't di nagbabasa? The memorandum order that I issued on the access of SAL-N, I was referring to statement of assets and liabilities that are filed in the office of the Ombudsman. So what are these assets and liabilities na naka-file? Kanino? SAL-N ng Presidente, ng Vice Presidente, ng Chairman ng Civil Service Commission, Chairman ng COA, Chairman ng COMELEC, Chairman ng Human Rights Commission, at the Ombudsman. After that, you have the governors, the mayors, and the councilors. Do you have the light colonels down the line? Wala ho sa amin yung SAL-N ng cabinet members. Wala ho sa amin ng SAL-N ang undersecretary. No, but I guess wala ho sa amin ang SAL-N ng mga general. The criticism is, did you even have to make that decision? Ganda nung tanong ha, tingnan natin ha. Kasi sinasabi ni Martires wala naman sa amin yung iba, yung sa presidente lang at saka sa vice president at saka mga ilang particular na tao. May punto, mukhang may punto yung media na sinasabi niya, nga naman, bakit doon sa nasasakupan mo, kailangan mag-request pa? Ituloy natin. Your critics are now lumping all of these controversial decisions together. Add to this decision on Senator Joel Villanueva's case, and they sort of have this whole picture
of a one-sitting ombudsman that held office that wasn't true to its mandate, and that this ombudsman protected the interests of a few rather than protecting the interests of the public. That's the picture that they have, former ombudsman. Why are they throwing this stone only at me? Yan. Okay? The Supreme Court, the judiciary has its own guidelines on how to access the stallion of justices and judges. Ano yun? Linawin natin ha. Ako, ombudsman, ang sakop ko yung presidente, vice president at yung mga ilang particular na opisyal. Sa Supreme Court, sakop nila yung mga justices. Sa Senado, sakop nila yung sarili nila. Congressman, sakop nila yung sarili nila. Ako, ombudsman, presidente at vice president at ilang, ewan ko kung sino pa yung mga ubang opisyal na yun. Basta, ang importante yung presidente at vice president. Nagbigay ako ng pamantayan. Kailangan pumayag yung presidente o yung vice president. Anong pamantayan ng Supreme Court? Ganun din. Kailangan pumayag sila. Sa Senado, ganun din. Kailangan pumayag sila. Sa House, ganun din. Dapat pumayag sila. Bawat isa may pamantayan. Bawat isa merong guidelines how to get the SALN. Ang tanong, bakit ako lang? Ang tinatanong ninyo ng ganyan. Nagigets ninyo? Nakikita ninyo? Tuloy natin. And the very basic in that guideline is always the consent of the owner of the filer, of the justice or the judge. The Senate of the Philippines also has guidelines, and one of the guidelines is consent of the filer. Consent. So, Supreme Court ganon, may consent dapat nung hinihingan. Yung sabihin, yung tao na gusto, yung filer, kasi fina-file yan eh. Sa Senate, ganon din. So, kunwari ako si Senator Banatbay, kailangan may consent ko muna bago ibigay sa iyo yung SALN, bago ibigay doon sa nagre-request. Ganon din sa House. Ito, pakinggan nyo pa nga sa House, mas matindi pa nga eh. The House of Representatives also has the same guideline. In fact, the House of Representatives went even further. Ano pa? It needs the approval of majority of the members during plenary session. May dagdag pa na hindi kini-question ng sino man sa media. Ano yung dagdag na yon? Kailangan approban pa sa plenary ng majority. Imaginein mo. Kukunin ko lang yung SALN ni Congressman Buaya. Kailangan may decision pa ng majority ng Congress para pumayag. Sa Senate, basta pumayag na ako, okay na. Sa Supreme Court, ganun din, yung bawat judge. Sa Ombudsman, ganun din. Sa Presidente at sa Vice President pumayag. Dito sa House, kailangan approval pa ng majority. May dagdag pa. Nakikita ninyo? Pero ang kini-question yung Ombudsman, yan ang tinatawag na Pinklawan Principle. Ano ibig sabihin nun? Double standard ng mga ulul. Okay? So bakit ang ombudsman ang tinatamaan? Bakit hindi nila kinikriticize ang Senado? Bakit hindi nila kinikriticize ang House of Representatives? Bakit hindi nila kinikriticize ang judiciary? Dahil hindi nila kaya, ang kaya nila ang ombudsman? Is that it? Bakit hindi nila kinikriticize ang judiciary? Then makakaroon sila ng mga kaso na tatapos sila matalo? Bakit hindi nila kinikriticize ang Congress? Dahil mayroon sila mga kaibigang congressman na tatamaan? Ayun! Naman ang tanong bakit ang ombudsman? Why throw this stone of guilt to the ombudsman? Pare-pareho kami may mga guidelines, and the only guideline, the only thing that I ask, or we ask, kunin mo ang consent ng may-ari ng SALN, then i-issue it to you. Period. So Baruch Biraogo, Attorney Biraogo went to the Supreme Court to question this guideline. The Supreme Court denied this, the Supreme Court
Nagigets nyo? Hanggang doon na lang. Upheld the right of the Ombudsman to promulgate its rules. So meron daw si Barogorogo ba yun? Si Barog, basta di ko alam. Basta may isa nag-file down, kinewestiyon yung decision niya na kailangan pumayag ang presidente or vice president bago nila ilabas yung salin. Which is ganun din sa Supreme Court, ganun din sa pamantayan ng Senado, sa sarili nilang mga tao, sa Congress, ganun din. Pero bakit ombudsman lang? Kinwestiyon ngayon ito ng isang taong, pangalan, ewan ko, nakalimutan ko, ng Barrogo ba yun? Pangalan nung nag-question na yun. At ano sabi ng Supreme Court? Tama ang ombudsman. Tapos sasabihin nyo ngayon, ombudsman may kasalanan, merong hindi pina-private. Gago! Ay hindi daw pina-public. And in fact, the Supreme Court in that Beraogo case Beraogo, yun. Bororogo kasi naririnig ko, Borogogo. That even the judiciary has its own guidelines on how to access the salin. Alright. Yun. Tapos na ho yun. Ganun lang kasimple. Hindi ko magets ba't hindi makita ng ibang tao. Ladies and gentlemen, mga banateros, mga banateros, ito yung sinasabi natin paulit-ulit. Diba? Na sinasabi natin na this is just a diversion to remove the eyes of the public kay Martin Romualdez at yung mga cohorts niya. At ngayon, binabaling kay Villanueva at sa ombudsman kasi malaking issue kuno. Pero lahat ng issue na yan, tablado. Gawa ng mga tanga. Pero syempre, dahil tanga nga yung iba nating kababayan, ginagawa pa nilang tanga. Kasama ang mga bayarang pokpok na media, sinasalsal nila tong issue na ito. Ibalik natin kay Martin Romualdez. Ibalik natin. Ulitin ko doon sa mananalong unang tatlo magkokomento na ano ba yung tawag doon sa digital database or electronic record system used by the Office of the Ombudsman to track record, monitor, and manage cases filed before it, both criminal and administrative. Ano yung tawag doon sa record na yon? May initial yan, pero ang gusto ko yung apat na, sinabi ko na. Basta yung record na yon. Kailangan buo hindi pwedeng initials lang, kailangan buo. Unang tatlo makakatanggap ng 500 GCash. Palakpakan. I-comment nyo na at ikalat nyo mga video para yung mga kaibigan ninyo ay mabahagian nyo. Pag hindi nyo kinalat ito, ang damot nyo. Ibig sabihin, gusto nyo kayo lang makasali sa contest ni Banat Bay. Kailangan lahat tayo makasali. Huwag ganun. Huwag kayo madamot. Share. Gago! Dapat tayo lahat sali-sali dito para lahat tayo matuto. Okay? Maraming salamat po. Babuhay kayo mga kababayan. The next performance will start momentarily.